Start na. Oo nga, start na. Sige. Sorry, late. Okay lang bro. Sige. Question. What makes you angry? Para sa mga may anger, ano dyan, anger management issue. Ano yung nagpapagalit sa'yo, sa tingin mo? Yung nagtitrigger? Jeep, ikaw, Pops. Hindi ka marunong magalit eh. Marunong ka magalit. Galit ako. Walang hiyang yan. Hindi man ako nagagalit eh. Walang hiya talaga. Oh. Gagalit. Gagalit. Ayun. Sa akin, unang pumasok sa isip ko kapag hindi nasusunod yung mga plano ko, yung mga gusto ko, parang ayun, parang nagagalit ako. Parang kunyari, meron ako sinabi, meron ako tinutos, tapos hindi nagawa, yun. Parang gano'n. Gets. Parang ang stupid naman. Bad trip, you know? Siyempre. Tama. Ako rin. Meron din akong ganyan. Ikaw, Mark. Para sa akin kasi parang ano siya eh. Parang bunga ng frustration. Yung pag na-frustrate ka na at hindi at nagtuloy-tuloy, parang sunod doon. Galit na. Parang hindi mo kasi na-expect eh, no? Tapos yun na nangyari. Tama. Ikaw, bro. Ako, matagal din ako magalit pero Oo nga. siguro pag yung Parang recurring na nagagalit, bro. recurring na bro. Pagka yung siya, paulit-ulit. Paulit-ulit. Okay. Oo. Ako ako niisip ko yan dati pa eh. Kasi ko yan eh, problem ko yan eh, temper. Tapos titingnan ko, ano ba yung talagang nagpapa-tick off sa akin? Alam nyo na-realize ko, yung kunwari wala naman akong ganun sinabi. Tapos may sinabi kang, yung ganan wala naman akong ganung sinabi, tapos yun yung pinagkalat mo o yun yung sinasabi mo, nag-ano ako ron, nag-flare up ako ron. So, sabi ko, ano pa mas malalim na reason? Masyado pala akong nung na-realize ko, masyado akong concerned sa image ko, yun pala. Di ba? Nagagalit ka doon sa bagay na yun, pero ang mas malalim na issue is masyado akong concerned sa image ko. Parang very parang about myself, no? Yun lang yung concern. Sino pang may gustong mag-share? Ano yung nagpapatrigger sa inyo? Sila Ipe, baka meron. Paggutom daw. Pagkatawa. Tama. Hunger, no? Hungry. Sino Ako pa? sa tingin ko yung sinabi mo, bro, Edward, parang yun talaga yung ugat kung ba't tayo nagagalit. Yun. Parang self-preservation kasi yung nangyayari. Yes. Kaya yung talaga, kaya tayo nagagalit. Tama. Ako rin, Pops eh. Parang yun din nasa isip ko eh. So, meron pa bang gusto mag-add? Baka meron pa sa inyo. Yung mga hindi mo nakokontrol na bagay. Yes, tama. Yun yung sabi ni Mark na nakaka-frustrate. Di ba? Kasi parang madali lang yan eh. Tapos hindi mo maayos-ayos na dahil hindi ikaw yung may hawak ng sitwasyon. Wala kang magawa, parang gano'n. And tama, I agree kay Jeep na it boils down to sarili natin no? Sarili natin. And I think, pag sinabi natin ganun, yun yung pride, di ba? Yun yung pride di ba? Pagka sarili mo na iniisip mo, pride na yun. Ako yun talaga, sabi ko, nung araw kasi iniisip ko, alam niyo ba yung movie na Seven, yung si Brad Pitt? Ang number one scene na pinakita ng movie na yun is pride.
Tapos nagulat ako, paano pride number one? Ganun ba kagrabe ang pride? Pero it turns out, no, ngayong parang realization ko, lahat ng kasalanan natin, minsan ang source is pride, eh. Yung about yourself, no? Gusto mong maganda image mo sa ibang tao, gusto mo tama ka sa ibang tao. Pag may naninira na about sa'yo na hindi tama, hindi totoo, galit na galit ka, no? Galit na galit tayo. So, tonight, no, makikita natin dito sa continuation ng Book of John natin na si Jesus, no, nagpakita rin siya, no, nagpakita rin siya ng ganito, yung cleansing of the temple. So tingnan natin ano yung reason niya. Ano yung reason ni Jesus kung bakit niya ginawa yon, no, yung ginawa niya doon sa temple. Ano yung heart? Katulad din ba sa atin na dahil about our selfish reason o meron siyang mas malalim na reason, no? Yun yung tingnan natin. Tapos tingnan din natin yung reason, yung source ng pinanggagalingan na yan. Ibig sabihin, kailangan makita natin from the Old Testament kung saan nanggagaling yung mga ginawa ni Jesus sa temple. So, later makikita natin yung details. Okay? So, sino pwede magbasa? Two verses. Sige, Jeep, ikaw na rin. Two verses. After this, he went down to Capernaum, he and his mother and his brothers and his disciples, and they stayed there a few days. The Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem. Yun. So, anong time daw, Pops? Anong feast na sineselebrate ng mga Israelite? Passover. Familiar ba tayo kung ano yung mga feast na sineselebrate sa Israel? May idea ba tayo? Pero pa ba tayong alam na ibang, besides sa Passover, ano pa ba yung mga ibang feast na sineselebrate ng Israelites? Yung, Sige. Feast of the Tent, ano? Yeah, Tents. tents. Um, Sukkot. First fruits. Yes, first fruit. Ano pa? Galing Ano na. ba yun? Passover. Atonement. Atonement. Galing nga. Ano ba, Pops? Ano malalaman yan? Ay, kasi sineselebrate dito eh. Dyan sa US? May mga ano, parang, Mga Jews dyan. oo. So, para makikita mo, we're celebrating, joining our Jewish community, celebrating blah, 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 blah. Tama. Alam mo, sobrang, yes. Yung Mark bread. Black Saturday, Mark hindi. Si Mark lang nagsaselebrate yan, Pops. Pero alam nyo, no, sobrang mahalaga na makita natin yung feast na to kasi si God ang nag-institute niyan eh. Siya nagsabi niyan eh, na i-celebrate nila yan. So pag kay God nang galing yun, may reason, no? May malalim na reason. So gusto ko makita ninyo, no, yung mga binanggit ni Mark in a bigger picture, no, para makita natin ano ba ang relevance nito sa Bible, no? Ano ba relevance nito mga feast na to? Okay. So, yung sa left side, no, makikita natin yung Passover. Okay? So, yun yung sinabi ni Mark, no? May Passover. After nun, yung the following day is the unleavened bread. No? Tapos, ang next nun, after 6 days or 1 week, yung first Sunday nung katapusan ng unleavened bread, yun yung sinasabi ni Mark na first fruits. First fruits. Ibig sabihin, dyan sa first fruits, dyan sila nagbibigay ng mga offering, ng mga ano nila, mga first fruit nila, no? Parang tithes, parang gano'n. No? Actually, alam mo, no, ma-share ko lang sa inyo, no, meron ako makilala mga Christian na pinapractice yung first fruit. Yung kunwari, meron silang bagong business o bagong pinagkakakitaan. Yung unang kita nila doon, binibigay nila 100% sa church nila or usually sa church, no. So yun yung first fruit na ganun yung tradition na yun, no. So after ng Passover,
50 days, no? You wait for 50 days, yun naman yung Pentecost. Yun naman yung harvest. So, yung harvest, may kinalaman dyan yung mga, yun nga, yung sa mga grains, no? Yung mga business nila, yung mga, tawag nito, source of income nila, no? Yan yung harvest. So, yan yung time nila to harvest. Then you wait for 3 months, 3 months, no? After noon, yun yung sinasabi ni Mark, yung trumpets, yung atonement, tsaka yung, may sinabi si Mark kanina, tent, yun yung tabernacle, or the sukkot, no? Sukkot. Okay, so ano ibig sabihin nito mga to, no? Ano ibig sabihin nitong seven feast na sineselebrate ng mga Israelites, no? Itong sa Passover, yung Passover mismo, no? Yan yung crucifixion. Yan yun. Kasi kaya namatay si Jesus during the Passover. 'Di ba? Yung unleavened bread, yun yung burial ni Jesus. No? Doon siya nilibing during the time of the unleavened bread. Tapos nag-resurrect naman si Jesus sa time ng first fruit. Nakuha nyo? So as they celebrate yung first fruit, doon nag-resurrect si Jesus. So ibig sabihin, pinapakita ni God na siya yun. Jesus is the Passover. 'Di ba? Siya yung kinrucify siya nung na-save yung mga Israelites sa Egypt, yung may dumaan na angel of death. 'Di ba? Na-save sila lahat. So sabi ni God, i-celebrate niyo yan every year. Tapos no, after 700 years, malalaman nila na si Jesus pala yung tinutukoy nung Passover. Yung burial, yung unleavened bread, yung bread na walang yeast, yung pampaalsa. Di ba? Kasi ang paniwala nila, yung pampaalsa, it signifies sin, kasalanan. Ibig sabihin, kahit kakonti-konting kasalanan, pag nilagay mo yan sa buhay mo, magiging malaki yan, no? Lalaki yung kasalanan na yan. Yun yung sasabi natin, huwag kang magpo-compromise. Huwag kang magpo-compromise. So, dyan naman namatay si Jesus. So, ibig sabihin, yan yung time that we experience death. No? Yan yung mamaya makikita natin ano yung mas malaking ibig sabihin niya, no? Then resurrection, pointing to Jesus, that Jesus is the first fruit. Siya yung first fruit. Ibig sabihin, wala pang nasisave until yung resurrection ni Jesus. Siya yung second Adam. No, siya yung second Adam. Siya yung sa kanya tayo lahat manggagaling, di ba? We need to die and to be born again through kay Jesus, no? Sa line na ni Jesus. Ibig sabihin, siya yung first fruit. Okay? So yun yung Passover. Yung Pentecost, ano naman to? It is the descent of the Holy Spirit. Diyan, during this time, dumating yung Holy Spirit, yung tongues of fire dun sa mga apostles, during yan ng Pentecost Day. Sa tabernacle naman, yung trumpets, it is the gathering. Ito itong tabernacles, no? Hindi pa to nangyayari. Lahat to hindi pa nangyayari. Hanggang sa Pentecost pa lang yung nangyayari, no? So yung gathering of all the believers. Tapos yung atonement, yan naman yung sinisignify niyan yung second coming ni Jesus. And then yung tabernacle, yun yung pupunta na tayo sa new heaven and the new earth, or the millennial, no? The new millennial. So ano ibig sabihin nito, no? Ano ibig sabihin nito for us Christians? Yung crucifixion, it is a picture of justification. We were justified. Yung sin natin, we were justified. Yung sabihin, binayaran tayo. Hindi tayo ang nagbayad ng kasalanan natin. Kasi free na tayo. Free na tayo from the wrath of God. Wala nang condemnation. Hindi ka na mapupunta sa hell. Ano yung naging bayad? Yung blood ni Jesus on the cross. So we were justified. No? Kasi before ka na justify, para ka nasa courtroom. No? We are accused We are accused by the devil. Di ba? Na sinner yan. Hindi yan makaka-experience ng freedom. Ganun. So ano ginawa ni Jesus? Ako nagbayad. Ako magbabayad niyan para ma-free na siya from that bondage. So we were justified. So in the eyes of the judge, ibig sabihin parang si God yung judge, sa mata niya, bayad ka na, absuelto ka na. Kaya sabi ni Jesus sa cross, di ba? It is finished, tetelestai. Ibig sabihin, you are paid in full. Yung ibig sabihin ng tetelestai. So yung burial, yun naman yung sanctification. Yun yung, after you were justified by your sin, ano mangyayari?
you are now being sanctified. No? Yun na yun. Yun na yung mga trials talagang tinatanggal ni God lahat ng impurity sa buhay mo as you become more and more like Jesus. So you are being sanctified. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, no? Sabi niya, unless a kernel of wheat falls down to the ground, parang a sign of burial, falls down to the ground and dies, it will not bear fruit. So hindi ka pwede raw makagawa ng anything that pleases God hanggat hindi mo ma-experience yung dying. Yun yung sanctification, burial. Then yung resurrection naman is the glorification. Ibig sabihin, no, kung maka-experience ka man ngayon ng trials or sufferings, in time, you will experience the glory. Yun yung promise that we are waiting na. Pentecost, it's power. Sabi ni Jesus, huwag muna kayong umalis sa mga apostles, you wait for the coming of the Holy Spirit. Kasi bibigyan kayo ng power. So that is yun yung relationship natin sa Holy Spirit. Napakagandang topic niyan, no? Yung descent of the Holy Spirit. Tapos ito yung sinasabi kong hindi pa nangyayari. Yung rapture for the gathering, yung judgment day, the second coming. Judgment yan hindi ng good and bad, no? Judgment yan ng judgment para sa hindi tumanggap kay Jesus, pero judgment for the believers doon sa mga ginawa mo. Kasi titingnan yan titingnan yung mga nagawa mo dahil just si God just siya, hindi pwedeng nag-serve ka sa kanya dito sa mundo tapos wala kang reward, hindi pwede sa kanya yun. So i-judge na yun. Kaya nga di ba sabi ni Jesus, why do you call me Lord, Lord and do not do what I say? But you do not do what I say. Ito yun, dito mangyari yun sa second coming, no? Oh, bakit akala mo save ka? Hindi nga tayo nag-uusap nung nasa mundo pa Ganun. Yun yung point ni Jesus na sabi niya, one day it will happen during this time, yung second coming niya, the judgment day. And then yung millennium is the new kingdom or the new heaven and the new earth. Okay? So, question ko sa inyo ngayon, sa tingin nyo, yung stage just na yan, nasaan tayo? Nasaan tayo ngayon dyan? Between Pentecost and rapture. Yes, tama. Nandun tayo sa 3 months. Tama, Paps. Nandyan tayo sa 3 months. No? Ibig sabihin, mangyayari, isipin nyo, nangyari yung Passover, nangyari yung Pentecost. So sigurado yung tabernacles, mangyayari rin yan. Minsan kasi, pag titignan mo yung mundo, parang hindi. Di ba? Parang iba yung direksyon ng mundo Parang walang ganito mangyayari. Pero when you look at the Bible, nangyari yung 4 na yan, sigurado itong tatlong ito, sigurado mangyayari yan. So, we need to wake up, no? We need to wake up dun sa reality and sa truth na sinasabi ni Jesus. Kasi kung hindi, di ba? Sayang, no? Sayang kung meron ka ng chance na to serve Him, gawin mo na ngayon. So para hindi tayo malito or para matandaan natin, kasi importante kasi ito Importante itong sequence na to, no? Itong sequence na to. Kasi ganito rin na ma-experience natin as a believer. Ngayon, kung hindi ito maliwanag sa iyo, ano mangyayari? Magtatampo ka sa Diyos, no? Titigil ka, hindi mo gagamitin yung oras mo for service, hindi ka mag-grow doon sa relationship ninyo. So ano yung bigger picture nito para matandaan natin yung sequence na to, no? Balikan natin ulit. Passover, Pentecost, and then Tabernacle. Ano yung picture na to? Sa past, yung Passover nangyari sa Egypt, tapos finraise sila, it's in the wilderness, yan yung sanctification, and then yung Tabernacle, nagkaroon na sila ng sarili nilang place, it's the promised land. Okay? So ano ibig sabihin nun? Yung Egypt, they were saved, that is the salvation. Yung wilderness is our sanctification, and the promised land is our glorification. So kailangan maliwanag sa atin yan. No? Sabi nga ni Mark, nandun tayo ngayon sa green. Nandun tayo sa green ngayon. No? Kasi kung hindi yan maliwanag sa atin, sasabihin mo, akala ko ba may Diyos? Ang dami-dami kong problema. Akala ko ba He is a good shepherd? Di ba?
bakit ganun? Bakit hindi ko na-experience ngayon sa kanya to? Akala ko ba hindi niya ako papabayaan. He will provide. He is my provider. Kung hindi maliwanag sa itong sequence na to, bibitaw ka na doon sa gitnang part. Sayang. Kasi if you persevere, sabi ng Bible, you persevere, you continue, hupomeno, huwag kang bibitaw. Sabi niya, ano mangyari? You will experience the glorification. Kayang-kaya ka ni God alisin sa problema mong yan. Pero hindi niya ginagawa kasi you need to undergo that process of sanctification. No? So, mas importante kay God yung sanctification mo. So, yun yung makikita natin ngayon sa picture na pinakita ni Jesus sa cleansing of the temple. So, let's continue na. Let's continue. Verse 14. Sige. Bro, pabasa naman. Joseph. Verse 14. And he found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves, and the money changers seated at their tables. Yon. Bro, question ko lang. Sa tingin mo, bakit sila nagbebenta ng ano lang balik ko para maalala natin ulit during the Passover, tapos nasa temple, they said they will be celebrating the Passover, no? Question ko, bakit may nagbebenta ng oxen, sheep, and doves? Sa tingin nyo, bakit merong nagbebenta ng oxen, sheep, and doves? Offering ba siya, bro? Parang Kaya yung nagamit ng offering sa ano. Pero sa tingin niya, bakit may binibenta? Para dun sa tips. mga yung mga dumadayo na Yan. walang dala. Paps. Kasi nabanggit mo nga, di ba, hanggang ngayon, dyan sa inyo, sineselebrate pa rin yan, di ba? Pero ang totoo dyan, dapat hindi na kasi dumating na si Jesus Pero para doon sa mga hindi naniniwala that Jesus is the Messiah, they're still waiting for the Messiah, no? Kaya ginagawa pa rin nila yung tradition na to. So tama, no? Alam niyo, sabi ni Josephus, no? Si Josephus, isa siyang Jewish historian, no? Mga nabuhay siya, I think mga 1800s yata or mas earlier pa, no. Sinasabi niya, no, kasi yung mga ano niya, marami siyang findings si Josephus na nagko-connecta sa Bible that proves that legit yung writing sa Bible kasi tugma doon sa mga sinasabi ng historian. Kasi at first, I think later on naging Christian siya, pero nagsimula siya as a Jew or a non-Christian Pero tumutugma lahat ng sinasabi niyang historical facts, no? Ngayon, sabi ni Josephus about dito sa Passover, every year daw, pag daw meron daw gatherings, no, for this event, mga 2.7 million pilgrims ang pumupunta. Ganun karami, 2.7 millions, no? Yun yung pumupunta. I don't know kung binilang pa nila yung babae tsaka bata. Pero ganun karami yung nag-gather during this event. Di ba? Sabi nga ni Mark, may mga dumadayo from ibang bansa, ibang town, ibang city. So imagine niyo, malalayo yung mga pinanggalingan nila. Di ba? Sobrang hirap naman kung dadalhin pa nila sa biyahe yung sheep, yung oxen, tsaka yung doves. Sobrang hirap sa kanila nun. So anong gagawin nila? Para hindi sila mahirapan, anong ginawa ng mga Jews na nasa Jerusalem? Sila na ngayon na magpo-provide ng animals for sacrifice. As sabi nga ni Joseph, yun yung ginagamit nila for the sacrifice sa loob ng temple. No? So, magbebenta ngayon sila ng oxen, sheep, and doves. No? So, anong gagawin ng mga pilgrims, yung mga dayo? Pera na lang ang dadalhin nila. Di ba? Ngayon, since iba-iba nga yung bansang pinanggalingan nila, mga Jews mga Jews na iba't ibang bansa pinanggalingan. Ngayon, yung currency na dala nila, iba-iba rin yung currency. So obviously, magpapapalit sila ng currency ng mga Jews. Yun yung reason kung bakit maraming money changers sa courtyard. Most likely kasi dito sila sa Gentiles courtyard, no? Ito. Ay. Ano ba to? Dito sila nagbebenta. Diyan sa Gentiles courtyard, no?
So, pera na lang yung dadalhin nila, no? Pera na lang yung dadalhin nila. Tapos, pera lang, oh. Huwag gumalaw. Yan. So, kung titingnan natin, no, titingnan natin, ito yung original setup eh. 'Di ba? Magpapapalit sila ng pera doon sa money changers, tapos bibili sila ng sheep, doves, tsaka oxen, no. Maganda yung desire, 'di ba? Maganda yung desire ng mga Israelites. Yung ibig sabihin, the Jewish people wanted to provide convenience for the people. 'Di ba, no? Gusto nila maging relax yung magiging mga bisita nila. So it became their ministry. Hindi naging ministry nila, di ba? Tama, di ba? Providing convenience for the pilgrims or for the people, di ba? Pero over time, ano nangyari? Yung ministry nila naging business. Ang ganda ng simula eh. Pero in due time, yung convenience naging business and not ministry. Yun yung naging problema. 'Di ba? Ang ministry kasi para yun sa tao eh. Binibigay mo yun para sa tao eh. Ang business para yun sa iyo. 'Di ba? Sabi nga nila, wala namang business na magtatayo ka ng business para hindi kumita eh. So papasok sa iyo yun, papasok. So yung dapat na pabigay, palabas, naging pansarili, naging papasok sa tao, no? Alam nyo, no? Yung condition ng temple during this time, ano yan eh, kumbaga it is a reflection of the spiritual condition of the nation ng Israel. Ibig sabihin, yung original tradition ni God na maganda sana, it is to remind the future people about the goodness ni God, no, sa mga Israelites sa Egypt. Pero dahil sa corrupted heart, no, ng mga tao, naging religious routine na lang. Yun dapat na maging blessing para sa mga Gentiles o hindi nakakilala sa Diyos, naging selfish desire na lang. Hindi na palabas, puro napapasok na lang. So it is no longer about God, pero about ourselves, about dun sa sarili. No? So balik ulit tayo dun sa sinasabi natin kaninang pride or the I syndrome. Ako, tungkol sa akin, tungkol sa akin. Di ba? So sa start ng chapter na to, makikita natin, no, yung napag-aralan natin few weeks ago, is yung wedding feast. Di ba? When Jesus turns water into wine. Di ba? Doon sa story na yun, nakikita natin na naubusan na ng wine yung mga tao. Dito naman sa part na to, makikita natin that the glory of God had departed from the temple. Yun naman yung nawala eh. Di ba? Parang naging business na yung lugar. So, nung nakita to ni Jesus, no, na ito na yung nangyayari, anong ginawa niya? Sabi sa next verse, and he made a scourge of cords and drove them all out of the temple with the sheep and the oxen. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who were selling the doves, he said, take these things away. Stop making my father's house a place of business. Alam nyo, nung nangyari ito, nagulat yung mga disciples, no? Alam mo, nakita nila, meron silang naalala. Kasi alam mo, ang mga disciples ni Jesus, before pa niya naging disciples to mga to, disciples na sila ni John the Baptist eh. So maalam na sila sa scripture, maalam sila sa Old Testament. Nung nakita nila na nangyayari na to kay Jesus, nung nakita nila na parang talagang inayos ni Jesus yung lugar na to, meron pumasok sa kanilang isang verse sa Old Testament. Sabi niya, ano daw yon? His disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. Ito yung naalala nila. Itong verse na to naalala nila. Ano ba ibig sabihin ng zeal? Paps, ano ba ibig sabihin ng zeal? Tingnan natin Tingnan natin yung verse na sinasabi nila para makita natin ano ba ibig sabihin nitong verses na to. Nakikita mo to, itong zeal for your house
consumes me sa Psalm 69. Ito yung sinulat ni David. Tingnan mo yung sitwasyon ni David nung time na sinulat niya to. Sabi niya, "For I endure scorn for your sake, and shame covers my face." No? Ibig sabihin, dahil dun sa faith niya kay God, ano nangyari sa kanya? 'Di ba? May shame, no? Naka-experience siya ng shame sa ibang tao. Ina-attack siya ng ibang tao. Parang, alam mo yun, yung mga ayaw sa Diyos, ayaw din sa kanya. Parang gano'n, no? Sabi niya, "I am a foreigner to my own family, a stranger to my own mother's children." Alam mo, na-experience siya ba yan? Na-experience siya ba yan? Yung parang dahil sa faith mo, pati yung buong pamilya mo, para kang foreigner, para kang ano yung term doon? Yung outcast ka. Hindi ka part sa kanila, no? Alam mo, na-experience ko yan nung naging born again Christian ako. Parang hindi na ako sinasama sa usapan about sa dati kong belief, no? So parang kinalungkot nila, no? Kinalungkot nila yung nangyari sa naging decision ko. So ganun din na experience ni David, no? And then sabi niya, "For zeal for your house consumes me, and the insults of those who insult you fall on me." Ibig sabihin kung kumbaga sino yung kalaban ni God, naging kalaban niya. Di ba? Sabi niya, "When I weep and fast, I must endure scorn. When I put on sackcloth, people make sport of me." Pinagtatawanan siya, pinaglalaroan siya ng mga tao, no? Pagka yung sackcloth, sinusuot nila yan kapag ka nagfa-fasting. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Sabi niya, "Those who sit at the gate mock me, and I am the song of the drunkards." Parang, isipin mo, no? Parang pag may mga tambay sa labas, tapos lasing, nagiinuman sila, siya yung pinariringgan, no? Pinariringgan siya. So, parang ano, no, bumaba yung value niya, parang nawalan siya naka-experience siya ng rejection sa lahat ng tao, no? Because of his zeal for God, no? So, sabi niya rito, no, "Those that and the insults of those who insult you fall on me." So in short, no, point number 1 natin, no? Meron tayong 3 points na ipapakita, no, dito sa chapter na to. Point number 1 natin, Jesus is zealous for His Father's house. Ibig sabihin, it consumes Him, no? Literally, parang it eats Him up inside, no? Pagka hindi maayos yung nakikita niya, parang it consumes Him. Parang yun nga, he is zealous for God. He is passionate for God, no? Sobra siyang dedicated, sobra siyang devoted for God. Parang ang nakikita ko diyan, parang he is on fire for the Lord. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo? Parang pag meron ba tayong nakikitang hindi tama sa mata ng Diyos, parang ganun din ba na-experience natin? Kasi ganun na-experience ni God eh. Kung ayaw ni God yung nakikita niya, si Jesus ayaw din niya. Same sila. Same sila ng na-experience. 'Di ba? Tayo, sabi nga natin kanina, sa ano yung nagiging reason natin ba tayo nagagalit? It's about ourselves. Ina-attack tayo tungkol sa atin, reputation natin, doon tayo nakatingin. Pero kay Jesus hindi. It's about His Father's house. 'Di ba? It's particular siya doon sa Father's house. Mamaya makikita natin bakit, no? Pero sabi nga sa Ephesians, "Therefore be imitators of God as beloved children." Yung sabihin, if you're aligned with God, no? If you're abiding with Jesus, ganun ka rin, no? You are also zealous for His Father's house. So sabi sa verse 18, "Then the Jews then said to Him, 'What sign do you show us as your authority for doing these things?'" Na nakita niya na nagagalit na si Jesus sa temple, sabi nila, bigyan mo kami ng sign, no? Based sa question na to, no? Based sa question na to, itong "What sign do you show us as your authority for doing these things?" Sa tingin nyo, anong klaseng grupo yung nagtatanong kay Jesus? Nagre-request ng sign kay Jesus. Anong group of people to? Sino may idea?
Bro, ikaw, Joseph, baka meron ka. Anong grupo to mga to? Mm, Yung parang sign. Ibig sabihin, pag sinabi mong sign, ano yan? Old Testament, di ba? So, ibig sabihin, itong mga taong tumaalam to sa Old Testament. sila ba yung Pharisees? Yes, yung mga Pharisees, mga Sadducees, Sadducees. scribes, di ba? Tama, tama. Or the religious leaders. Kasi alam nila eh. Alam nila eh. Alam nila that they are waiting for the Messiah. Alam nila there will be signs. There will be signs na darating, di ba? So, kung familiar tayo sa mga Gospels, no, ang mga religious leaders, every time na nakikitaan nila si Jesus ng qualities ng pagiging Messiah, nag-heal siya ng sick, yung mga blind, mga lame, pinapagaling niya. Every time na makikita to ng mga religious leaders, mapapansin mo, hinihingan nila to ng sign or kine-question nila yung authority niya in doing such things, no? Bakit nila ginagawa yon? Kasi though they know the scripture, they are spiritually blind. Diba? Alam nila kung ano yung hinihintay nila, pero kahit kaharap na nila yung hinihintay nila, hindi nila makita si Jesus. No? Hindi nila makita kay Jesus yun. So, nung tinanong nila si Jesus about his authority, ano sagot ni Jesus? Sino pwede magbasa? Si Rhea, pabasa naman. Ano sagot ni Jesus? Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews then said, "It took 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days?" But he was speaking of the temple of his body. Yun. So ito, sobrang sikat ng mga verses na to. Alam natin to, no? Alam nyo, ito yung itsura ng isang taong spiritually blind. Diba? Throughout the Gospel of John na makikita natin paulit-ulit na yung spiritual truth, pilit nilang ini-interpret in material or physical terms. Diba? Pansinin mo, di ba, yung mga sila, kahit nga sila Peter di ba, nag-aagawan pa sila ng pwesto doon sa kingdom ni God. Kasi hindi nila alam na spiritual kingdom yung binabanggit ni Jesus. Akala nila ang i-establish ni Jesus na kingdom is physical kingdom na kakalaban para sa mga Romans. Ang hindi nila alam, ang sinasabi ni Jesus na kingdom is spiritual kingdom na kakalaban sa sin, hindi sa mga Romans. Diba? At ito ang nakakalungkot dito, hanggang ngayon, ganun pa din. Diba? Ganun pa rin naintindi natin. Kaya maraming tao ginagamit yung Bible to control people. Ginagamit nila yung word ni God to send fear. Nagpapadala ng takot. Para kapag may takot ka na, pag may fear ka na, doon na nila gagamitin yung word ni God sa sarili nilang agenda. Ang tawag ng Bible doon are wolves in sheep's clothing. Napapasunod ka doon sa mga rituals, religious rituals. Bakit? Takot ka eh. Takot ka na baka hindi ka sumunod, may mangyari sa iyo masama eh. Fear ang dinadala sa iyo, no? Alam mo, last week no na yung auntie ko passed away, no. Siyempre, umattend na naman tayo sa mga yung tita namin ni Rhea, no. So, siyempre umattend na naman tayo sa mga wake, di ba? Sa mga wake. Makikita mo, iba talaga ang mga beliefs, no, mga tradition when it comes to wake. Kasi takot na takot ang tao sa death, eh. Yeah? So, ang dami naming kailangan gawin before umuwi, kailangan mong pumunta sa ibang lugar, yung mga ganun, no? Bakit? Kasi natatakot, may fear. May fear. Pero if you know the truth, kung maliwanag sa iyo yung truth, di ba? Mawawala yung fear. Kasi sabi ng Bible, di ba? God did not give us a spirit of fear, but of power, of sound mind, and of of control and sound mind. Di ba? So ibig sabihin, minsan sumusunod tayo sa mga rituals kasi takot tayo eh. Eto, this past few weeks, no, ang dami ko nakakausap, mga nagpapadesign sa akin, lagi nila sinasabi, pre, okay lang naman no, na sumunod ako sa konting mga ganyan-ganyan kasi wala namang mawawala eh. Nahihiya sila sa akin dahil alam nila Christian ako eh, di ba? So, nahihiya sila na may mga sa construction, no, yung mga paniwala sa construction. So, may fear eh, di ba? May fear. Kaya, sinasabi ko nga lagi,
importante na alam dapat natin yung context. Alam dapat natin yung context ng mga verses. Alam dapat natin yung pinaka-core ng scripture, no? Para yung faith natin, hindi siya pasway-sway na kung saan ka dali ng hangin, doon ka pupunta. So alam natin, no, that itong verses na binasa ni Rhea, that Jesus was not talking about the physical building. Hindi yung temple ang tinutukoy niya. Pero ano yung tinutukoy niya talaga? Sabi sa next verse, sino pwede mabasa? Si Monica, pwede pabasa. Verse 21 to 22. Kuya, sorry, wala akong glasses. Ay, sige, iba na lang. May salamin ka, Ice. John 2:21 verses 22. But he was speaking of the temple of his body. So when he was raised from the dead, his disciples remembered that he said this, and they believed the scripture and the word which Jesus had spoken. Yun. So it's not about the temple, but about the body of Jesus. So point number 2 natin. Jesus, through the resurrection, is the new temple where sinners meet God. No? Sabi sa Matthew 12:6, but I say to you, something greater than the temple is here. Sino yun? It is Jesus. No? Hindi yung temple, but the body of Jesus. So ano ibig sabihin nito? Ito yung itsura ng temple. No? Ito yung itsura ng temple sa time ni Jesus. Ngayon, no? Ang original temple talaga na dinesign ni Solomon is yan, yung gitnang part lang, no. Pero ni-renovate siya ni King Herod, no. Nilagyan niya ng mga courtyard sa paligid, which is yun na nga yung pinupuntahan na siya ng mga nagbebenta ng mga sheep, oxen, and doves, no. Pero originally, ito lang, itong gitnang to. Ngayon, when you enter the high structure, no, itong gitna, no, pagka pumasok ka dyan, no, doon mo makikita yung Holy of Holies na sinatawag, no, or the most sacred place. Siya yung most sacred place sa kabuuan ng lugar na yan. So, ano yung itsura niyan? Tingnan natin yung section, yung section nitong temple. Pag sinection natin yung temple, no, ganito yung itsura niya. No? Nahati siya sa 2 major areas. The holy place, pagpasok mo, the holy place. Ngayon, yung pag pumasok ka pa sa mas loob is the most holy place. The holy place and the most holy place. At ang partition ng dalawang spaces na to ay isang mataas at malaking curtain. Yun yung naghahati sa dalawang rooms na yon. So kung hindi ka high priest, hanggang doon ka lang sa holy place. Kung priest ka lang, doon ka lang sa holy place. Dahil yung high priest lang ang pwedeng pumasok sa loob ng kortina. Okay? Or sa loob ng most holy place. Nandoon ngayon sa most holy place, nandoon ngayon yung Ark of the Covenant. Okay? Nandoon yung sa loob ng Ark of the Covenant, nandoon yung mga binigay ni Moses. Yung 10 Commandments, nandoon yun sa loob ng Ark of the Covenant. At ang makakapasok lang doon is the high priest doon sa most holy place. Now, during the crucifixion, may nangyari dito sa curtain na to. May nangyari dyan sa kortina na naghahati ng dalawang lugar na yan. Sabi sa Matthew, no, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice. Ano sinigaw ni Jesus? Eli, Eli, lima sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. So hindi kinuha sa kanya yung spirit niya, he willingly gave up his spirit, no. Ibig sabihin inoffer na niya. Hindi siya natalo sa cross, no. Inoffer niya willingly yung buhay niya. Then after niya give up yung spirit niya, may malaking nangyari dito sa temple na to. Ano nangyari? At that moment, nung give up niya yung spirit niya, the curtain of the temple was torn in two. At ito yung importanteng detail. Na-torn yung curtain from top to bottom. The earth shook and the rocks split. Nagkaroon ng earthquake, no? So, tandaan natin yung detail na yun, no?
nung napunit yung curtain from top to bottom. Hindi siya from bottom to top. Kung tao ang pupunit niyan, magagaling sa babae, pataas, di ba? Pero kung Diyos ang magbubukas niyan, it will be torn from top to bottom. Ito yung picture ng salvation natin. No? Before Jesus, tuwing papasok sila sa most holy place, they will open the curtain from bottom to top, di ba? Pero after the finished work of Jesus on the cross, si God na nag-open ng curtain, di ba? Ibig sabihin, we can never earn our salvation. Hindi pwede talaga sa tao manggaling, no? Hindi pwedeng manggaling yung salvation sa atin. Salvation is always by grace of God, no? And never by works of men. So pag pumunta ka ngayon dito sa temple na to, no, itong pinakita ko sa yung picture kanina, wala ka na makikitang ganito. No? Itong temple na to, wala na yan. Kasi nasunog na yan eh. Nasunog na yan noong time ni Emperor Nero eh. Di ba? Nasa prophecy rin yun na mawawala talaga yung temple na yan. Pag pumunta ka ngayon dito, yung temple ng mga Muslim ang makikita mo. Pag pumunta ka sa Israel ngayon. Pero hindi ako nagulat dito. Kasi sinabi naman to ni Jesus eh, sa Samaritan woman, yung nakita niya sa well, sinabi niya yun eh. Sabi ni Jesus, yet a time is coming and now has come, no? When the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Sabi ni Jesus, one day, mawawala na itong physical temple na to. Because after 3 days, He will become the new temple. Kaya ganito makikita natin to. No, pag pumunta tayo ron, yan na yung makikita natin. Jesus will become the new temple. Wala nang effect yung magtayo ka pa ng temple diyan, no? At kung sino man ang tumanggap kay Jesus at mag-surrender ng buhay sa kanya, His Spirit will dwell on this person. Maninirahan siya doon sa tao na yun. At kung nasaan yung Espiritu ng Diyos, yun yung temple. Yun yung temple ni God. Kaya sabi sa 1 Corinthians, no, do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him. Antindi, no? For the temple of God is holy and that is who you are, no? Tandaan mo to, itong verse na to, no? Protected ka. Kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo at sinurrender mo yung buhay mo sa Kanya, protected ka. No one can destroy you. Bakit? Because Jesus is in you. At kung sino mang gusto mag-destroy sa iyo, ano ang promise ni God? God will destroy him. Antindi, no? Kung katulad kita, no, na sinabi ko naman sa inyo dati, no, yung naging dilemma ko pagdating dyan, no, natatakot ako mag-serve kay God kasi natatakot ako sa mga attacks na haharapin ko. Tandaan natin tong verse na to. God Himself will fight for us. No? You are set apart to do His will. Yun yung holy eh. Set apart, hagyaso, set apart. Ibig sabihin, sa grupo ng maraming tao, hiniwalay ka niya. Set apart. You are set apart to do His will. Binigyan ka niya ng mission. May mission ka para sa Diyos. At habang ginagawa mo yun, protected ka 24/7. Ganun katindi. No? Ano lang kailangan mong gawin? You need to believe. You need to believe in Jesus. Kaya sabi sa next verse, no? Now when He was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in His name, observing His signs which He was doing. When you believe and surrender your life to Jesus, maninirahan siya sa iyo. You become the temple of God. So we are called to be holy. Bakit? Because God in us, yung God na nasa atin, is holy. That leads us to our last point, that God wants you to be holy. Sabi sa 1 Peter, no, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Yung dati mong buhay sa Egypt, kalimutan mo na yon. Sabi niya, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Akala natin na ang main goal ni God sa atin is for us to be happy.
no? Kaya mabilis tayo magtampo pag hindi na tayo masaya eh. Kasi akala natin yun yung agenda ni God sa buhay natin eh. Or pag may tinanggal si God sa atin, or pag merong bagay na hindi binibigay si God na gustong-gusto natin, minsan nagtatampo tayo sa Diyos, no? Pero alam mo, hindi kasi yun yung agenda ni God sa buhay natin eh. Yes, gusto niya tayo maging masaya, pero hindi yun ang primary goal ni God. Ang gusto niya sa atin, maging holy, to be set apart. Ibig sabihin, hindi dapat maging kamukha natin ng mundo. Dapat hindi natin kamukha yung mundo, yung buhay ng mundo, no? We are set apart, hagyaso, holy, di ba? Pero maganda naman doon, no? Holiness leads to true joy. Yun din naman yung kakauwiin nun eh. Magbubungay ng ano eh, ng fruit of the vine. Di ba? Ang problema lang kasi, katulad ng vine or ng grapes, before siya lumabas, dadaan muna siya sa proseso na masakit. Di ba? Yung process ng holiness is not joyful. No? Masakit yung proseso ng holiness. Masakit yung proseso ng sanctification. Tatanggalin niya unti-unti yung fleshly things sa heart natin. Di ba? He will overturn tables in our lives. Yun yung masakit na part. Kaya dapat maliwanag sa atin, ano ba yung position natin kay Christ? Sabi sa 1 Corinthians, no, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. No? Lagi natin tandaan yun, no? Naninirahan sa atin ang Diyos. No? So, the physical body ang tinutukoy niya, yung physical body natin, talagang yun yung ang tawag doon, yung sasakyan, no? Yun yung, kaya nga minsan, nalala ko nung bago ako naging Christian, no? Ang lakas ko manigarilyo, ang lakas ko magmura, dumating na yung desire sa akin na mag-share ng gospel. Ang sabi ko, kailangan tanggalin ko itong paninigarilyo, kailangan tanggalin ko itong pagbumura. Kasi ang problema ko sa paninigarilyo, 5 minutes pa lang ako nag-share, parang naiinip na ako, gusto ko nang umithit. Diba? So, sabi ko, paano mo masishare yung tao pag may kita niya? So, malaking effect yung body, yung ginagawa mo sa body mo. Diba? And also, yung physical health mo, importante yun. Kasi paano kanya dadalhin sa mga iba't ibang lugar kung hindi ka healthy, hindi ka namumuhay ng healthy, di ba? So, yung pag-exercise natin, living a healthy life, yes, okay yun para maging okay yung itsura mo, pero hindi yun sabi ko nga lagi, no? Hindi yun yung pampahaba ng buhay. Yung buhay hawak ng Diyos eh. Hindi yun eh. Ang purpose nun yung efficiency mo. Efficiency mo para gumawa ng ministry. Yung ministry ni God. So, handaan natin itong verse 20 na you were bought at a price. No? Sabihin, meron ng right si Jesus to move furnitures in our lives. Diba? He will overturn tables. He will whip all the destruction in our lives. No? Bakit? Because He wants us to be holy, to be set apart. Kaya gagamitin niya yung proseso ng yung process of brokenness. Yun yung pinakamasakit, the process of brokenness. Kailangan mangyari yun. Kung yung mga Jews, no, yung nabanggit ko sa inyo, I think last week, no, kung yung mga Jews, ang required sa kanila is to be circumcised para masabing they are Israelites or they are Jews. Kailangan circumcised sila, di ba? Tinanggal yung skin sa private part nila para sabihing set apart sila. Tayo naman, tatanggalin naman yung flesh sa heart natin. Yeah, para makita ng mundo that you are set apart. Kaya alam mo, pag broken ka na, pagka dumaan ka na sa brokenness, dumaan ka na rin, iba ka na mag-isip, iba ka na, hindi ka na religious mag-isip. Hindi ka na nagko-condemn ng ibang tao or lalo na ng mga sinners. Yeah, pag nakita ka ng yung mga Christian na nagkaroon ng problema, diba? Hindi mo na ginajudge eh. Bakit? Kasi broken ka na eh. Yun yung gusto ni God. Yun yung gusto ni God. Kasi Moses, before ginamit ni God, hinintay niya muna 40 years na maging broken si Moses. Diba? Si Joseph, binigyan siya ng vision ni God, hindi naman kinabukasan katabi na niya yung Pharaoh eh. Dumaan din siya sa proseso of brokenness. Nakulong siya,
maling accusation, di ba? Mahabang panahon bago siya binigyan ng glorification. Si David, nung sinanctify siya ni Samson, ni Solomon, ni Samuel pala, sorry. Ni Samuel, no? Nung inanoint siya ni Samuel para maging next king, hindi naman kinabukasan, king of Israel na si David eh. Anong nangyari? Kinabukasan, hinirap niya yung Goliath. Umarap siya sa isang giant na gusto siyang patayin. Then after nun, nagtago siya dahil yung king mismo gusto siyang patayin for 7 long years. Yun yung sanctification eh. Yun yung brokenness. Pero after niya pagdaanan lahat yun, he experienced the glorification. He became the greatest king of Israel. Di ba? Tawag pa sa kanya ni God, the man after God's own heart. So yun yung proseso ni God na kailangan maliwanag sa atin, di ba? Salvation, pag na-save ka na, hindi humihinto doon. Di ba? Kailangan mo mag-serve. Pero before ka mag-serve, isa-sanctify ka muna ni God. Isa-sanctify ka niya muna. And then you will experience the promised land after. Kaya as we close now, sabi sa final verses, but Jesus on his part, no, was not entrusting himself to these people, to them, to the religious leaders. Hindi niya in-entrust yung buhay niya sa kanya. For he knew all men. Alam niya yung puso ng mga to. And because he did not need anyone to testify concerning man, for he himself knew what was in man. No? Alam ni Jesus yung puso ng bawat tao. At noong nakita niya yung puso ng mga religious leaders na to, though they know a lot about the scriptures, sabi dito, hindi in-entrust ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Bakit? Kasi marami silang head knowledge. Ang problema, yung puso nila hindi handang mag-repent. Di ba? Sinigawan sila ni John the Baptist di ba? Hindi naman kayo nandito to repent takot lang kayo mapunta sa hell. Sa isip nila, they are righteous and don't need the righteousness of God. Kumbaga, deserving sila mapunta sa heaven. No? Tingin nila, deserve nila yung salvation. Kung ganun din yung puso mo, no? Yung hindi mo pa talaga naarok yung salvation na meron ka ngayon. Ibig sabihin, merong heart problem, no? Hindi mo pa na-experience talaga yung true repentance. Pero kung ang puso mo ngayon, no, ay nakikita mong makasalanan ka, hindi mo deserving yung salvation, ang deserve mo talaga is the wrath of God, di ba? Then, isa lang ibig sabihin nun. Binuksan na talaga ni God yung mga mata mo sa truth. That you need Jesus. Di ba? Na siya lang talaga yung pag-asa mo. Kahit na Krisyano ka na ngayon, alam mo pa rin na hindi mo kaya maging straight the whole time Alam mo pa rin that you will always go back to the grace of God. No? Kailangan muna nating mabasag bago ilalagay ng Diyos ang kanyang spirito sa atin. No? Kailangan mo ma-experience yung true repentance. Kaya ako sabi ko nga sa inyo, pag nag-share ako ng gospel, hindi yung parang insurance Di ba? Gusto kong maintindihan muna ng tao na yun that you are a sinner. Pag naintindihan mo na that you're a sinner, then, ito yung good news that Jesus died for you. Sabi sa 2 Corinthians, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Tayo yung jars of clay. Tayo yun, no? Mabilis mabasag, mabilis masira, walang value, no? Kahit gaano ka pa kayaman, kaganda, or katalino, compared to the treasure that is in us, wala talaga tayong ka-value. No? Kapag ganyan na yung puso mo, ready ka na to do His will. Handa ka na for the ministry. At huwag ka matakot sa mga haharapin mong attacks from the enemy kasi may promise sa iyo ang Diyos. Ano yung promise niya? We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, pero ano yung promise? But not destroyed. No? We have the assurance that we will not be destroyed because the treasure is in us. No? We will not be destroyed because God has entrusted us in us yung treasure, which is Jesus, the Spirit of Jesus in us. No? So sure tayo that He will protect us. That He will protect us. No? Kahit kabilaan pa yung problema na hinaharap natin or haharapin natin in the future, we will not be destroyed. Kahit isipin mo na yung worst yung pinaka-worst na pwede mangyari,
we will not be destroyed. God will not allow us to be destroyed. At isa lang ang rason kung bakit. Hindi dahil sa mabait ka. Jars of clay ka eh. Anong rason? Because Jesus is in us. If Jesus is in us, we are the temple of God. At hindi i-destroy ni God yung temple niya. Si God yung potter, tayo yung clay. Ibig sabihin, we are all a work in progress. And God is working on us to become all that God created us to be.